Salamat po sa awit. Ngayong gabi tayo po'y dumako sa ating Biblia, 1 Corinthians chapter 11. Babalikan po natin ang basic principles ng Lord's Supper. How should we do it? Ano ang mga bagay na kailangan tandaan? Paano gagawin? And so, buksan po natin sa 1 Corinthians 11. Simulan po natin sa verse number 18. Tayo po tumayo. Let us all stand. Babasahin natin, no? At subaybayan nyo lang, I will read. Just follow along. Chapter 11, verses 18 hanggang 30. Okay, the Bible says, "For first of all, when you come together in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. When you come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. For in eating, everyone taketh before other his own supper, and one is hungry, and another is drunken." I think ang ibig sabihin ng drunken, maraming nakain. Okay? When you study this word, what? Have you not houses to eat and to drink in? Or despise you the church of God and shame them that have not? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I praise you not. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come." Verse number 27, "Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep." Of course, now itong sleep na to, ibig sabihin maraming namatay. Kasi hindi nila tinanggap worthily ang mga elemento na ito ng Lord's Supper. So, ito po ating pag-aaralan. My title is simply The Lord's Supper. Tayo po yung sandaling tumungo at pumikit. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, gabayin mo kami sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Ikaw po ang sumulat nito at ikaw din po makapagtuturo sa amin ng mga kahulugan at ano ba ang tamang paraan to observe the Lord's Supper. I pray, Panginoon, sa bawat isa na narito, kami po ay maging mapagpasalamat sa aming tinanggap na biyaya na kami ay maligtas. Ganon din naman sa aming mga bisita na naririto. Sino man ang wala pa kay Kristo, na makita po nila na tanging si Kristo lang ang daan patungo sa langit, wala nang iba. I pray that you bless the message, and this we ask and pray in Christ's name. Amen. Okay, salamat po. You may be seated. Okay, the Lord's Supper. Now, isang gabi, pagkatapos ng 3.5 taon ng ministeryo ng ating Panginoon, siya ay umakyat sa upper room. Ang tawag natin upper room, kasama ang 12 alagad. At doon, for the first time,
2,000 taon ang nakalilipas, sila po ay nagdaos ng Lord's Supper na ating gagawin ngayon gabi. Now, nung ginawa nila ang Lord's Supper, hindi natapos ang 24 oras, ang Panginoon patay na. At syempre, yung Lord's Supper ay larawan ng kanyang pagkamatay. Kaya hindi nagtagal, nung gabi na yon, nilitis ang Panginoon, tapos kinabukasan, walang tulog, pagod na pagod, binugbog, sinaktan, nilagyan ng korona ng tinik. Bago pa magdilim the following day, patay na ang Panginoon. At, and so ito pong ebanghelyo na ito na ating nakikita sa pagkamatay ng ating Panginoon ay mayaman sa detalye patungkol po sa Lord's Supper. At yun ang ating titingnan. Ito pong, at that time, hindi siguro nila maintindihan, when you go to Matthew 26, sinabi din ng Panginoon, darating ang panahon, ako ay mamamatay, ganyan. And iinumin yung aking, parang iniisip na, inumin naman ang iyong dugo, paano namin gagawin yun? Cannibals. Hindi nila nung time na maintindihan. But then later on, after 24 hours, na kanilang inisip yung torture, paano ang Panginoon namatay. Kasi walang isang araw pinag-uusapan nila ito sa upper room. And so pagkatapos ng mga alagad na nakita nila kung anong pangyayari, naunawaan nila finally na ang tinapay ay sumisimbolo sa kanyang katawan. In breaking of His body. Kasi alam mo, ang katawan ng Panginoon ay was alam mo yung parang, yung bang, siya talaga ay sinaktan, at yung kanyang katawan ang tumanggap ng mga abuse na yon. Now, nakita rin nila, naintindihan na yung cup na tinutukoy ng Panginoon ay sumisimbolo sa kanyang dugo na nabuhos para linisin ng ating kasalanan. Now, mga kapatid, this is a very big deal. Sapagkat kung hindi nangyari ito, wala sa ating punta sa langit. Wala tayong paraan para maligtas. And that is why inutos ng Panginoon that we are to observe the Lord's Supper. Now, tuwing kailan na observe, that's what we will talk about. Number one, it is a special observance. Now, it is special because ang nag-institute dito, ino-observe natin, like tonight, we are going to observe it. Now, the reason this is special is because it was Christ who instituted the Lord's Supper. It was His idea. Hindi ito idea ng kung sino man. O kaya sino mang alagad. Sabi ni Peter, alalahanin natin Panginoon. Hindi mismong Panginoon na nagsabi na ito ay kailangan gagawin. That's why, if you're a member, you should be part of this. Kasi nga, I don't know why you should not be here. And yet I see some members na wala ngayong gabi. Although nandiyan naman kanina umaga, I don't know, hindi ko alam yung gano'n. But siguro dapat naintindihan nating lahat, ito'y isang espesyal. In fact, tayo lang makakagawa nito eh. Napakadaming tao, kung gusto nilang gawin yan, kung wala silang connection sa Panginoon, wala silang part and business to do this, what we are going to do tonight. And so, itong Lord's Supper is the Lord's Supper. Kanya yan. It's not anybody's supper. It is the Lord's Supper. This is not a man-made ritual. Hindi ito parang, okay, tayo, alalahanan ng Panginoon. Hindi ganun eh. Ang Panginoong Jesus mismo nagsabi, kailangan gawin niyo to. Therefore, siya ang nagsasabi sa atin kung ano ang patakaran. At yun ang pag-uusapan natin. We'll go back to the basic rules ng Lord's Supper. So, siya ang nagsabi, and so yun ang ating ginagawa. Paano natin i-regulate? Sino ang kasali? Ano ang itatanggaping mga elements? So, siya ang nagsasabi kung ano, saan, kailan, bakit na ito'y gagawin. Man has no authority over it since it's not our table. It's the Lord's table. Siya ang nagsabi, okay, gawin niyo yan. And dito sa verses 18 to 22, actually, kung isipin, ano nangyayari? Bakit? Ano mang sinasabi ni Paul? During the time na, siyempre, medyo bago pa ang lahat.
dito sa idea na wala pa kasing gumagawa nito nung unang panahon. So nung panahon ni Pablo, medyo pinagsasabihan niya mga taga-Korinto. You know why? Kasi ang nangyari sa kanila ng Lord's Supper, parang picnic. Can you imagine? Para tayo nagpipiknik remembering the Lord's death. Merong nauna na, merong hindi pa, merong nagdala ng kanyang pagkain, at ang daming nakain, yung iba hindi pa nakain. So magulo eh. Kaya yan ang napansin ni Paul, and then in-address niya yung bagay na yan. And so, nirebuke ni Paul ang mga taga-Korinto because they were abusing the Lord's Supper. At kung mabasa natin verse 20, ang sabi niya, when you come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's Supper. In other words, kayo nagsama-sama pero hindi Lord's Supper, ibang kakainin nyo eh. And yet, I guess they were calling it the Lord's Supper, and yet hindi yun Lord's Supper. And so tinuturuan ni Paul at sinasabi niya, mali yung inyong paraan. Now, again, ito ay idea ng Panginoon mismo, walang human sentiments that should govern the Lord's Supper. Kasi alam mo tayo, if you're, for instance, in our church, you have to be a member to be a part of the Lord's Supper. Now, if you're not a member, now you might think, bakit ako pwede? Doon nga sa amin, every month, nagpa-partake kami. But dito, hindi ko kasi idea yon. At pag-uusapan natin mamaya kung saan galing. Pero ito ay anuman ang custom, anumang costumbre, what they call it, nung unang panahon, it doesn't apply. We follow the Word of God. No? Kahit sabihin natin, ba't nung araw kami nagpa-partake, ba't ngayon hindi na pwede? Kasi nga, hindi naman tayo yan eh. Yan ay sa Panginoon eh. Yun sabi niya eh. Di ba? Yun ang gusto niya eh. Kanya yan eh. Ang Lord's Supper, it belongs to the Lord and under the administration of the local church. So, trabaho natin, aralin natin Bible, tingnan natin kung paano natin gagawin. So, in other words, ang Panginoon nag-determine ano ang ating ipapartake. Sinong magpapartake? Paano ipapartake? Lahat yan, idea ng Panginoon sa Bible. Hindi natin sinasama yung ano bang sentimiento natin. Pastor, ako naman ay bihirang umattend, dapat meron akong bahagi dyan. Ay, member ka po ba? Ay, hindi. Hindi tayo ang nasusunod eh. Hindi tayo nasusunod. Ngayon, it is special, una, because ang Panginoon na nag-institute. Pangalawa, because He limited those who would partake. Nilimitahan ng Panginoon kung sino ang kasali dito. Now, may tatlong uri ng Lord's Supper na ginagawa ng mga simbahan. Ang una ay yung open communion. In other words, sa mga church na sabi nila, if you're a Christian, you partake. I don't care, sino ka man, di kita kilala, sabi ng pastor. Kung ikaw ay Kristiyano, it's open. Mag-partake ka, kung sino man gusto, sige. Yun yung unang bahagi. Now, hindi tayo open. Kasi, meron kasing qualification eh. You confess your sin, etc., etc., Now, how would I know? The reason hindi tayo open, because how would I know who you are? Ay malay ko ikaw ay, excluded from another church and doon nga sa church mo, hindi ka pinapa-attend ng ganyan. Tapos dito, attend ka. So in other words, wala tayong disciplinary authority over them. So they have to be members eh. Sa atin, you have to be a member of the church. Kasi, therefore, you cannot ask them, ano bang buhay mo? Sino ka ba? Ano bang mali sa buhay mo? Hindi ko malalaman yun kasi hindi man akong pastor doon eh. Pangalawa ay close. Ang close communion naman ay yung Lord's Supper na binibigay sa halimbawa, ikaw ay Baptist, hindi ka membro dito, pwede kang mag-partake, welcome ka. Yun yung close. Because you are a member of the local church of like faith. Parehas tayo ng paniniwala. Okay ka. Hindi rin tayo yan. Tayo ay number 3. Tayo ay closed. May D. Ibig sabihin, tayo ay limited sa mga membro ng ating simbahan lang.
If it makes sense to you, yung close, yung sa naman ay hindi, say wala. Pero yun ang naging traditional na tawag. So tayo ay nasa number 3. So therefore, sa ating church, ang pwede lang mag-partake ay yung mga membro in good standing. If you're a disciplined member, you cannot partake. You have to get things right muna. Kaya ang discipline ay mahalaga din yun. Kasi if you're a disciplined member, you're like a non-member. Hindi nga ba't pag disciplined member, walang membership eh. Okay, so, so gano'n. Now, kung mapapansin nyo, bakit ay close? Ang Panginoon, nung nag-Lord's Supper, ang tanong ilan sila? 11 plus Panginoon. Si Judas, nakalakad na. So yung natira 11. At isipin nyo yun, bakit nasa si Mary of Bethany? Nasa si Mary, mother of Jesus? Nasaan sila? They were not you know why they were not invited? They were not part of the original church. Ang kaunahang church ay ang church ni Jesus Christ. Tanong, membro ba doon yung mga tao doon sa paligid? I guess not, kasi nga hindi sila in-invite. So magtataka, bakit sina Martha? Very close friend na Panginoon. They were not invited. Bakit? They were not part of the original church. And so, mapapansin nyo, walang in-invite na kaibigan, stranger, wala. Even yung may-ari ng bahay, na pwede sabihin ng may bahay, teka, yung upper room ako may-ari. By the way, nakarating na ako doon sa upper room na yun malaking room siya. Noong 1993, pumunta kami sa Israel 93. Kahit yung may-ari ng bahay, hindi kasali. Isipin nyo yun. So therefore, we take this position that we believe that baptized member in good standing may partake of the Lord's Supper. Okay? Now, tuwing kailan, hindi naman, tuwing kailan ba natin gagawin? Tingnan niyo po sa Acts 20 verse 7. Tingnan niyo pa. Pakita ko sa inyo. Acts 20 verse 7. Now, yung breaking of bread, in my opinion, hindi siya Lord's Supper. Kasi nung araw, ang mga mananampalataya, mahilig mag-fellowship, nagkakainan, wala na may ibang gagawin, kundi mag-fellowship. Pero tingnan niyo, Acts 20 verse 7. Sabi dito, and upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them ready to depart on the morrow. Now, yung iba sinasabi, dapat first day of the week. In fact, di ba, alam natin iba, every Sunday. Now, yung kasing breaking of bread, ang ibig sabihin lang niyan ay kumain magkakasama. So, in my understanding, hindi ito tumukoy sa Lord's Supper. Para lang kasi breaking of bread. Kasi yung bread, binibreak. Pero I don't believe that is what it is talking about. In fact, ang rule ay ito. Hindi natin ginagawa every time because ayaw nating maging pangkaraniwan siya. Hindi na, alam mo, hindi, ang dami nyo ngayon. Bakit ang dami nyo ngayon? Iba sa inyo, ngayon ko lang nakita ng hapon. Bakit? Kasi, mahalaga Now, isipin nyo, every Sunday afternoon meron ganyan. Andito yung iba. Magiging, last week galing na ako dun You see? That's why, ginagawa natin, at sa ating church, ang ating practice ay twice a year. Anniversary, and then December. So tama-tama naman, June and December. Kasi ayaw nating maging parabagang pagkatanggap mo, wala lang. Di ba? Yung iba nga, araw-araw anong special doon? Pero tamo, pag ginagawa natin ganito, nabibigyan natin siya ng, di ba, ng pagkilala. Kaya, do you remember na yung Passover nila? Ano yung Passover? Pinaalala nila paglampas ng anghel, hindi sila namatay. Tuwing kailan yung ginagawa? Once a year.
At pag ginawa nila, talagang special. Ganon din ang parang ginagawa natin. Ayaw natin gawin every Sunday o kaya every once a month. Gusto natin, wala namang problema kung every 3 months, okay naman sa akin yun. Kaya lang, nasanayan na natin every June and December. So, ganun ginagawa natin. Okay, it's a special observance. Pangalawa, it is a symbolic observance. Merong dalawang elements. Now, ito'y sumisimbolo eh. That's why, kung halimbawa ikaw ay nasa ospital o kaya ikaw ay nasa trabaho, like iba nag-text sa akin na nasa abroad, paano daw makarating sa Lord's Supper na ako'y nasa abroad? Sabi ko, okay lang kasi alam nga naman, may trabaho sa abroad. So, hindi naman parang kailangan matanggap mo to kasi mawawala ka ng biyaya. Hindi ka lang. Tayo ay inaalala, ito ay symbolic. Tandaan ha, when we receive the elements, hindi tayo lalakas ang katawan. Hindi. Inaalala natin yung ginawa sa atin 2,000 years ago. Now, ano ang dalawang element? Una, number one, it's the unleavened bread. Now, yung ating tinapay, do you know that in the provinces, alam yung ginagamit nila? I kid you not, Coke at Skyflakes. Mali yun. I mean, kung ilalarawan mo ang katawan ng Panginoon sa Skyflakes na may leaven, you are violating the principle na ito ay larawan, di ba? Ibig sabihin, ang katawan ng Panginoon may kasamang kasalanan. Skyflakes may leaven eh. And that is why kailangan inaaral din. Hindi okay, ako bumili ng soft drinks at tayo hindi ganoon 'yun. Yan ay dugo, larawan ng dugo ng Panginoon at katawan ng Panginoon. Hindi mo basta kumuha ka ng anong tinapay meron sa bakery. Hindi. Okay, so unleavened bread, a symbol of the broken body of Christ. And that's why when we chew the bread, it is a picture na ang katawan ng Panginoon talaga, He was bruised and tortured siya ay sinugatan, binugbog, dinuraan, kinoronahan ng tinik, at tayo, doon sa kanyang ginawa, doon tayo na-save eh. Can you imagine? Paano kung wala, doon tayo na-save. So that's why, kailangan ipakita natin yung tamang halimbawa nung katawan ni Kristo. Hindi maaaring kung ano man tinapay makita mo sa tindahan. Kasi parang irreverent. Parang abomination, di ba? Parang sabi mo, di ba, dugo di ba? And pangalawa, unfermented wine. Now, ang sabi sa Bible, fruit of the vine. Ang vine kasi ubas. So I guess, yung ubas, when you press the ubas, pag piniga mo siya, yung katas, yun yung inumin mo. Kaya lang tayo, kumukuha lang tayo ng Welch. Kasi ang Welch, 100% grapes. Wala naman silang ginawa doon, pinakulo, nilagay sa bote, sinil, at hindi siya fermented. I guess kapag yan ay nilagay mo sa baso, 3 araw, magkakaroon ng alcohol. Kasi may chemical, may chemical reaction. Nagiging siyang alcohol. Pero tayo naman, pagbukas, we drink it. And so ito'y simbolo ng pagbubuhos ng dugo ni Kristo para sa ating kasalanan. Okay? So, hindi ito parang wala lang. Hindi ito, kahit na ano pwede na. Hindi. Pwede kumuha tayo ng kanina, nung kami nag-lunch, ang binigay sa aming inumin ay Welch na parang soda. Soft drinks. Di ba? Ano ba yun? Parang, hindi pwede yun. Although, it tastes like grapes. Pero hindi yun. Hindi pwede. May carbonated na. Hindi. Kailangan ay yung fruit of the vine. In other words, siya ay galing sa ubas. Hindi carbonated na ubas. Di ba? Now, so symbolic yan. Now, merong panganib kapag ginawa natin ito at pinaniwalaan na ang Bible ay pag niliteralize natin. In other words, hindi yan ay dugo talaga ng Panginoon. Una, saan ka kukuha ng dugo ng Diyos anak? It's not even possible.
Siyempre, yung iba sinasabi na pag nadasalan nila, nagiging dugo ng Panginoon. I mean, that's ridiculous. Maniniwala ka doon? Paano ka maniniwala doon? Nakita mo naman yung, di ba, pag-pray yung yung nasa cup, paano siya magiging dugo? I mean, dapat ang taon, inaaral din natin, totoo ba yun? And so, the elements, ang sinasabi natin, do not become the actual flesh and blood. How can you say na yung bread naging... Kasi nga, nalilito sila nung ang Panginoon ay nagginawa niya ito. Sabi niya, ito ang aking dugo. Ito ang aking katawan. Teka, kung ang katawan ay yung tinapay, ano yung kanyang tunay na katawan? Dalawa ba ang katawan ng Panginoon? See, hindi literal ang approach. Symbolic. Kasi yan ang rule ng biblical interpretation. If it does not make sense, dapat it should make sense. Pag hindi, paano yung dalawang katawan ba ito? Ano ba ito? So, mapanganib yung literalism. Kasi maghahanap tayo ng tunay na katawan at dugo. Saan ka pupunta? Saan ka kukuha ng ganon? The elements only symbolizes His flesh and blood. And that's why we reject yung transubstantiation or consubstantiation doctrine. We reject that. Hindi maaring after you say a prayer, whatever is in the cup becomes the actual blood of the Son of God. That's blasphemy. Hindi tayo maaring gano'n. Now, if others gusto maniwala sa gano'n, wala naman akong problema. Go ahead. Pero tayo ay mag-aral sa Bible ng kung ano sinasabi. Punta tayo sa John 6:53. Tingnan po ang John 6:53. John 6:53 hanggang 56. Tingnan natin ha. John 6:53. Okay? Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Kaya nga, ang iniisip nila, alam mo, may mga church na ang ginagawa, sa Protestant ata parang ganito Kapag ikaw ay absent sa Lord's Supper, nagkataon kayo may sakit, dadalhan ka ng elements. Kasi meron parang magical, parang merong tawag natin ay sa theology, merong grace value. Para bagang merong biyaya na pag hindi mo na inom, kahit sa bahay ka na lang, hindi ko uminom kasi hindi mo matatanggap yung Hindi, para bang iinumin mo yung kanyang dugo, kakainin mo yung kanyang katawan. Hindi yun ang dyan. Yun ay symbolic. 54. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life. So they are after the eternal. Naku, baka daw magkaroon ng eternal life. Kailangan, Pastor, dalhan mo ako ng iinumin. Hindi. Ang ginagawa natin, inaalala. Hindi na, kasi unless tayo ay literalist sa area na ito, ay sige, dadalhan ko kayo. Sinong absent? Di ba? At ginawa yan, ay Protestant kami na lumaki, kung doon kakamali, ginawa sa church namin yan, sa Presbyterian Church. Although every church is different. Pero yun ay ginagawa. So 55, for my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Okay, so hindi of course, alam nyo na merong mga church na ang approach ay literal. Kaya lang, para maging tunay na blood, meron silang whatever, they say a prayer over doon sa cup, and for some reason, it becomes the actual blood. I mean, that's what they think, and yun, ganun daw, but yun ang ginagawa nila. Now, merong dalawang dahilan. Ito pong, bakit nag-observe? Ito ang dalawang dahilan. We are to look back to the cross. Di ba? Titingnan mo yung ginawa ng Panginoon. Kasi yan ang sinabi. Ang sabi sa 1 Corinthians 11:24, and when they had given that, he break it and said, take it, this is my body which is broken for you, this do in remembrance of me. Okay, when you remember, ano ginagawa mo? You try to look back.
So kapag tayo ay mag-o-observe ng Lord's Supper, inaalala natin yung ginawa. Alam nyo, mga kapatid, pag iaalalahanin mo ang ginawa ng Panginoon para sa iyo, para siya ay magdusa para sa iyong kasalanan, tapos magbabackslide ka. Anong klaseng Kristiyano yan? Magbabackslide. Ano bang ginawa para, naintindihan mo ba yung ginawa para sa iyo? Alamin mo kung anong ginawa. Hindi simple ang ginawa ng Panginoon. Isipin mo na lang yung sabi ng ating speaker, di ba yung hagupit, yung kanyang hinagupit sa likod, di ba doon sa movie lang 'yon, hindi totoo 'yon. Di ba, hinagupit yung lamesa, tanggal yung kahoy sa lamesa. Ilagay mo sa likod kaya ng tao yung ihampas mo na gano'n. Kaya pag hilang gano'n, dala yung mga laman. Kaya ang Panginoon, nung pinako, ang sakit nung likod. Bakit? Buto ang nakalabas. Tapos nung siya nakapako, nahinga siya, nagano siya. Di ba, parang ginagano mo sa kahoy yung balat mo, no? Open wound. Kaya alam mo, pag naintindihan mo ang ginawa ng Panginoon para sa iyo, tanong, ba't di ka maglilingkod? Ba't hindi ka magbibigay ng tama? Ba't hindi ka darating ng nasa oras? Ano bang ginawa ng Panginoon? Na-late ba siya sa Calvary? Kaya alam mo, ang ganda lang isipin talaga na ang Panginoon, He is worth all our energies and money at buhay natin ay hindi sapat. Sapagkat ang ginawa niya ay napakahirap, kahit tayo nga ang lumagay sa Kanya. Kaya ako iniisip ko, bakit may mga Kristiyano manlalamig pa sa Panginoon? Sa lahat ng ginawa, anong ginawa ng Diyos na masama? Meron ba ang Diyos? Tayo mag-backslide kung merong ginawang masama ang Diyos sa atin. Kung wala, mahiya tayo. Kasi kung walang masamang ginawa, bakit ganyan ang ating buhay? Di ba? Ayusin natin. Yan ang purpose ng Lord's Supper. We are to look back. Kasi kung titignan mo pabalik, ang ginawa ng Panginoon ay talagang, di ba, dakila. And we are to look forward to His coming. Kasi sabi doon until He comes. So titingnan natin yung di ba, remember me. Oo. Tapos sa verse 26, for as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He come. Di pinapakita natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa Kanyang pagbalik. So ito'y symbolic. Sapagkat tinitingnan mo yung nangyari at tinitingnan mo yung pagdating ng Panginoon. And so, kaya pag ginawa mo ng mali, you are committing a serious offense before God. Tayo mo 11 verse 29. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Kapag hindi mo naiintindihan, kinakain at iniinom mo ang mga yan, nang merong parang kapahamakan sa sarili mo. Kasi hindi mo naiintindihan. Kaya alam mo, pag tayo ay nag-Lord's, dapat may isipin natin kung ano ating ginagawa. At saka kung gaano kahalaga itong bagay na ginagawa natin. So, naniniwala tayo na siya'y magbabalik, siya'y dumating at siya'y magbabalik para kunin tayo. So, each time we partake, pag tinatanggap natin ang tinapay na, di ba, inaisip natin yung kanyang ginawa, pangalawa ay siya'y magbabalik. Kasi, mga kapatid, hindi dito ang katapusan natin. Merong naghihintay na lugar para sa atin kung saan tayo dadali ng Diyos, kung tayo mananampalataya. So, meron tayong pag-asa na ang Panginoon ay babalik. Kasi minsan, dami natin problema, dami natin ganito, ganyan, dami natin karamdaman. Isang araw kukunin tayo, yun ang ating pag-asa. So, yun ang dahilan kung ba't ating ginagawa ito, may purpose yan. At tayo, tingnan natin sa pangatlo, it is a serious observance. Ang sabi, chapter 11, verse 27, ang sabi, tingnan po wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Kapag tayo ay nagpartake unworthily, in other words, inappropriately, improperly, ano mangyayari? Magiging guilty tayo sa pagpartake.
Now, ano ibig sabihin nun? Kasi, una, pwede mong tingnan ang pagtanggap ng mga elemento at isipin mo na ito ay tinatanggap mo at merong ginagawa sa iyo na parang may binibigay na biyaya. So, ibig sabihin, binabago mo talaga yung kahulugan, yun, improper yun. O kaya naman, you will receive the elements, pero dinidisregard mo yung kahulugan. O kaya naman, binabaliwala mo, you just partake, wala lang. I mean, iniisip mo, ano kakainin mo mamayang gabi, ano lulutuin mo, wala lang. Yun, unworthily din yun. Dapat na iniisip mo nga yung kanyang ginawa, di ba? At isa pa, kapag ito'y pinartake mo at hindi ka naman qualified, pag hindi ka qualified, don't partake it. Kasi mabigat ang parusa eh. Kakasakit, mamatay. Ang kamatayan ay hindi magaan na parusa. Kaya sa ating church, we believe na you have to be a member to be a partaker of this this ordinance. So merong serious offense sa 29 ang sinasabi, damnation to himself. And 30, for this cause many are weak and sickly among you and many sleep. Bakit sleep? Kasi isang araw babangon tayo bilang Kristiyano, magre-resurrect. So kung ikaw'y namatay, para ka na natutulog. Kasi gigising ka ng Panginoon in the day of the resurrection. Resurrection, bangon, at tayo ay alam nyo kasi resurrection. Alam nyo, pag tayo namatay, alam nyo, tayo punta sa langit. To be absent in the body is to be present with the Lord. But it is your spirit, or yung katawan mo, nandun pa sa lupa, nakalibing eh. Guess what? Pagdating resurrection, yung katawan mo, babangon yun. At yung kaluluwa mo, magsasama yun. Akyat ulit sa langit yun. So may mga ganun eh. And so tayo ay nakita natin ito isang seryosong offense, may punishment. Ayaw natin na tayo ay maparusahan kasi hindi natin naiintindihan o ginagalang ang mga elements na yan. Yan ay kahit tinapay at yan ay may sinisimbolo yan. Now, ang kailangan natin is examination. Look at verse 28. Verse 28. Tayo ba to? But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Ang kinakailangan may examination. Kasi pag hindi mo alamin mo anong ginagawa mo. Ano bang, ikaw ba karapat dapat mag-partake? Are you a member? Are you are you living for God? So, yung examination, kasama rin dyan, ikaw ba ay qualified? Meron ka bang unconfessed sin? Alam niyo po, lahat ng tao nagkakasala. Naintindihan ko. Kasi kung sakali, at lahat nagkakasala, walang pwedeng mag-partake. Pero hindi naman yun ang ibig sabihin. In other words, kung meron kang, maaring hindi alam ng sinuman, pero kung meron kang bagay na mali, alam mo, madali yan eh. Hindi pwedeng, okay, Pastor, ang magpapartake lang ay mga 30 kasi sila lang ang wala. Hindi ganon. What you need to do is confess them. Kasi wala naman taong walang nagawang mali. So kung meron, and you're aware of it, what you need to do is confess them. And so, i-confess sa Panginoon. Now, of course, kung hindi ka pa naligtas, hindi rin pwede. Tanggapin mo na si Kristo, magpabaptize ka, maging member ko ng church. And then you can partake. I wish lahat pwede. Pero may limitasyon. At again, ito ay rules ng Panginoon. Hindi ko ito rules na sinulat. Ito yung rules ng Panginoon, kinuha ko sa Bible, tinuro ko sa inyo. So, it's a serious observance because kung mali mo gagawin ito, may consequences. Ano pa yung sinabi ni Paul? This is the reason why some are weak and sickly and some do sleep. Ano yun? And alam natin si Paul, parating ginagamit niya yung word na sleep to refer to death. Gusto yung mauna? Ayoko pa. Pero yan ang isa sa consequence ng mali na pagtanggap ng mga elemento
And so ngayong gabi, ang kailangan natin gawin ay tayo ay makipag-usap sa Panginoon. So, kahit wala ka namang alam na, wala na walang Panginoon kasalanan. Pero i-ano mo pa rin ang sarili mo, ilapit mo sa Panginoon at ipanalangin ang sarili bago tayo mag-partake ng elements na yan. Okay? Tayo tumayo, tayo manalangin. Let's all stand, tayo manalangin. Panginoon, kami po nagpapasalamat sa iyo pong mga salita na ito. Kami po ay naghahanda sa aming pong pagtanggap ng mga elements ng Lord's Supper. Alam namin na hindi po ito ang tunay na katawan at dugo ng iyong anak na si Kristo. Ito ay mga simbolo lamang. Ganun pa man, mahalaga na gawin namin ng tama ang pagtanggap nito sa aming sarili. Na kami po ay kami po ay membro in good standing, kami po ay walang anumang hadlang na kasalanan na dapat ilapit o hingi ng tawad. Sapagkat kung meron, dapat kaming manalangin upang to confess whatever it is in our hearts tonight. But Lord, we pray na ikaw po ang gagabay sa bawat isa. Tulungan mo kami na magkaroon kami ng kababaang loob na ipasakop sa iyo ang aming mga sarili bago tanggapin ang mga elemento na ito na inihanda sa amin. Pagpalain mo po kahit ang mga bisita namin narito, bagamat ni sila magiging kabahagi ng Lord's Supper, I pray na maunawaan din po nila ang kaligtasan ay kay Kristo lamang, hindi sa aming mga nagagawang mabuti o ano paman, kundi sa pagtalikod sa kasalanan at pagtanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. Pananampalataya na si Kristo ay sapat upang kami ay maligtas. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming invitation ngayong gabi at kausapin mo kami, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Habang lahat ay nakatungo, nakapikit, ngayong gabi, if you'd like to come and just talk to the Lord about, maganda rin yun. It doesn't mean you are guilty of anything, but maganda lang that before we receive the elements, na tayo po ay nakalapit na at nakapagtiyak na sa ating sarili that all is well. Maganda lang din, di ba? Tanungin, Lord, is all well? Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, okay ba? Meron po ka bang ipapakita sa aking puso na mali o kasalanan na bago ko tanggapin ang iyong mga dugot katawan, ako'y nalinis na ng iyong banal na dugo. You see, kung tayo po ay nabubuhay sa kasalanan, dapat ihingi natin ang kapatawaran iyan. And again, wala po sa ating mabubuhay ng walang nagawang kamalian. And that is why, ngayong gabi, pwede natin gawin ito. Na tayo po ay dudulog sa panalangin upang kausapin ang Panginoon. Sa ating po mga bisita muli, kung kayo po ay wala pang katiyakan ng langit, hindi man kayo membro dito o kayo man ay membro, kung kayo wala pang katiyakan ng langit, nagsasabihin ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kanyang pagdurusa at paghihirap ay kanyang ginawa upang sa atin na mananampalataya sa kanya, hindi na tayo kailangan pa magdusa sa ating mga nagawang kasalanan.